Good morning ulit, ayun. Okey, narinig ko na yung sarili ko. Galing po ako sa office kasi hindi pa ho ako tapos sa aking assignments. Was really busy this whole week at the same time, siyempre may mga good news din naman po because yesterday I was able to present ulit yung aking, ministry, biblical counseling ministry, and everything that I have presented yesterday sa steering committee ng Higher Rock, was approved. So, sagot na nila yung aking registration for the ACBC conference this coming October. In-approve din nila yung aking pagpunta muli pag-attend ng conference sa Tennessee. Sagot din nila yung half of my plane fare kasi sagot naman ng BSL yung half of it. And at the same time, medyo mas confirmed, actually confirmed na pinayagan na nila ako to get some people to help me out in the ministry. Actually, yun yung madalas na inaayos ko with them. So they just told me, Pastor Bob just told me, just fish some people around here in Higher Rock. So that was indeed an encouragement sa akin dahil I've been praying for that for so long. And the Lord was so good. Medyo marami lang talagang gawain kahapon. Yung meeting, napasama pa ako, ang daming mga pinag-usapan. I ended out 3:30, have to prepare for the Husbands and Wives Fellowship last night, and it was indeed a blessing to have fellowship with some of the couples in Higher Rock. We ended at around 10, ended around 10, mga 11 o'clock yata ako nakauwi. Then did some of my assignments, my preaching for this morning. Kaya the Lord has been so good at buhay pa po ako. Actually, been battling yung aking pain dito sa likod ng neck ko uh, ever since this morning. But continue to pray for me. And let's pray. Let's pray. Lord, thank you, Lord God, once again for your goodness toward us. Thank you, Lord God, for how you have moved in our lives these past days, Panginoon Ama. Thank you, Lord God, for your goodness and especially for this morning that you have allowed us once again to gather together as a church to listen to your word and to learn once again from Jesus Christ in the Gospel of Luke. Bless us, O God, as we study your word. Help us, O God, to truly understand what faith really means and that we may truly amaze you also with our faith. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. The title of my teaching this morning is The Faith That Amazes Jesus. Okay? Sa ating mga nakaraang pag-aaral, siguro ating nakita ang ating kamanghamanghang Panginoong Jesus. Marami pong mga times na ito po ay ating nabibigyang oras sa ating pag-aaral. In English, Amazing Jesus. Tunay naman na sa lahat ng kanyang ginawa, tayo ay tunay na namamangha. And I do hope namamangha po kayo no, in every thing na ating inaaral patungkol po sa ating Panginoong Jesus. But let me give you some examples in the Bible na mababasa po natin mainly in the Gospel of Matthew. Siguro nabasa nyo na rin po ito. And most of the time, dahil ito po ay synoptic gospels, makikita din po natin yung mga tagpong ito sa Gospel of Luke. Let me give you an example. Matthew chapter 7, verse 28. Sabi po dito, and when Jesus finished these sayings, the crowds were astonished at his teaching. For he was teaching them as one who had authority and not as their scribes. So yung mga tao po ay namangha kay Jesus dahil sa kanyang pagtuturo. Okay? In Matthew chapter 8, verse 25, they went and woke him, saying, Jesus, save us, Lord, we are perishing. And he said to them, why are you afraid, O you of little faith? Then he rose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. And the men marveled or were amazed, okay, saying, what sort of man is this that even winds and sea obey him? Siguro tayo, no, kahit na ating nabasa lamang ito, kung saan rebuke lamang ng ating Panginoong Jesus yung wind at yung sea, at biglang, alam mo yun, naging maayos siyang lahat, kamangha-mangha po yun. Siguro kung ako po gagawa noon during storm sa ating panahon, lalabas ako diyan sa gate, siguro magtataka kayo sa akin, nababaliw na ba yung pastor namin? For sure, maa-amaze kayo sa kabaliwan ko. Pero yung kay Jesus Christ, nakaka-amaze dahil tunay siyang napakamakapangyarihan. Dahil mismo ang bagyo ay tunay na sumusunod lamang sa kanya.
Matthew chapter 13 verse 54, sabi po doon, "And coming to his hometown, he taught them in their synagogue, so they were astonished and said, where did this man get this wisdom and these mighty works?" So din dito makikita po natin they were astonished. Sila po ay tunay na nagulat, okay? They were amazed sa ating Panginoong Jesus. Dahil alam po nila na ito'y anak lamang ng isang carpenter, pero kung paano po siya makapagturo, ma-explain yung salita ng Panginoong Jesus ay tunay na kamangha-mangha. Even in Matthew 15 verse 31, sabi po doon, "So that the crowd wondered when they saw the mute speaking, the crippled healthy, the lame walking, and the blind seeing, and they glorified the God of Israel." 'Di ba? Napaka-amazing po ang ating Panginoong Jesus dahil sa kanyang mga ginawang miracle. At tunay dito masasabi natin ang ating Panginoong Jesus ay ang tunay na Mesaya. Dahil dun po sa mga evidences na kanyang ipinapakita sa atin na siya nga ang ipinangakong Mesaya na darating na magliligtas sa sanlibutan. Sa mga passages na ating nabasa, ating nakita na ang mga taong naka-witness ng mga ginawa ni Jesus ay tunay na na-amazed. They were astonished, marveled, and wondered. I hope na kayo din ay patuloy po na namamangha sa mga ginagawa po ni Jesus o sa kanyang mga ginawa as you read the scriptures. Isipin na lamang ninyo na napagaling ang bulag, ang pilay o hindi makalakad, pinahinto ang bagyo, ginawang wine ang tubig, ang kanyang pagtuturo ay hindi maikukumpara sa turo ng ibang mga tagapagturo nung panahon na iyon. Kung tayo ay namangha kay Jesus, si Jesus din ay na-amaze sa dalawang pagkakataon na naisulat sa Bible. So kung tayong lahat ay na-amaze sa kanya, in the Bible, si Jesus Christ ay na-amaze din. Okay, may dalawang tagpo lamang na ganito na ating makikita in Scripture. Yung una po, noong pumunta si Jesus sa kanyang hometown, makikita po natin ito sa Gospel of Mark, sa chapter 6, atin po itong mababasa. Sabi po doon, Mark 6:4 to 6, "And Jesus said to them, A prophet is without honor except in his hometown and among his relatives and his own household. And he could not do no mighty work there except that he laid his hands on a few sick people and healed them. And he marveled." Si Jesus mismo, he marveled because of their unbelief. So dito parang amazing Jesus Christ. Dito ako lumaki. Kilala nila ako mula nung nung bata pa lamang ako at dito makikita natin na walang nanampalataya kay Kristo Jesus. And he went about among the villages teaching. So, marveled siya sa unbelief ng mga taong ito. Pangalawa, at ito'y ating aaralin sa umagang ito, Jesus was amazed or marveled sa faith ng centurion. At maganda po na makikita natin ito dahil kabaliktaran po ito ng isang amazement niya sa kawalan ng pananampalataya or unbelief. At dito naman sa Luke chapter 7 verses 1 to 10, dito siya ay namangha dun sa klase ng pananampalataya na meron itong centurion po na ito. In Luke chapter 7 verse 1 to 10, let me read to you in ESV version. Sabi po doon, "After he had finished all his saying in the hearing of the people, he entered Capernaum. Now, a centurion had a servant who was sick and at the point of death, who was highly valued by him. When the centurion heard about Jesus, he sent to him elders of the Jews, asking him to come and heal his servant. And when they came to Jesus, they pleaded with him earnestly, saying, He is worthy to have you do this for him, for he loves our nation, and he is the one who built us our synagogue. And Jesus went with them. When he was not far from the house, the centurion sent friends, saying to him, Lord, do not trouble yourself, for I am not worthy to have you come under my roof. Therefore I did not presume to come to you. But say the word, let my servant be healed. For I am too a man and set under authority with soldiers under me. And I say to one, Go, and he goes, and to another, Come, and he comes, and to my servant, Do this, and he does it. Verse 9, sabi po doon, when Jesus heard these things, he marveled at him, and turning to the crowd that followed him, said, I tell you, not even in Israel have I found such faith. And when those who had been sent returned to the house, they found
the servant well. Hatiin po natin yung ating pag-aaral this morning. Ito po yung ating outline sa apat na bahagi. Jesus enters Capernaum. Ito po yung setting para at least makita po natin kung ano yung tagpo na ito. And then the elders appeal, the centurion's humility in verses 6 to 8, and Jesus' amazement in verses 9 to 10. So, una po, Jesus enters Capernaum. Okay, matapos po na maituro ni Jesus ang Sermon on the Plain, yun po yung huling ating pag-aaral, si Jesus po ay pumunta sa Capernaum. Ang Capernaum ay nasa northwestern shore of the Sea of Galilee. Siguro kung maaalala niyo yung map na ipinakita ko sa inyo before, so may Sea of Galilee dun sa gitna. Okay? So medyo dito siya sa side na ito, sa west side. At ito yung naging central base ng ministry ng ating Panginoong Jesus. Kaya po importante yung lugar na Capernaum. Ang Capernaum ay tinatawag na kanyang sariling bayan. Babasa po natin yan sa Matthew chapter 9 verse 1 dahil dito po nanirahan si Jesus matapos siyang tanggihan po sa Nazareth. Dito rin nakatira sina Peter at Andrew at dito tinawag ni Jesus ang ilan sa kanyang mga disciples. Ano nga din ba yung mga mahalagang ginawa ni Jesus sa Capernaum? Okay? Yung pagpapagaling sa alipin, yung ating pag-aaral ngayon ng centurion. Parallel account po nito, makikita po natin sa Matthew chapter 8 verses 5 to 13. Dito din po pinagaling yung biyenan ni Pedro. Okay? Yung pagpapagaling po ng paralytic na ibinaba mula sa bubong. Dito po yung story noon, sa Capernaum po yun. At yung pagpapalayas po ng masamang espiritu sa synagogue. Okay? Pagbuhay sa anak ni Jairus at yung pagpapagaling ng babaeng dinudugo ng napakatagal na panahon. Okay? Yung pagtuturo niya sa synagogue, kabilang na rin yung bread of life discourse niya sa John chapter 6. So ibig sabihin, yung Capernaum po ay mahalaga dahil dito po marami pong ginawa ang ating Panginoong Jesus. Ang Capernaum din po ay tahanan din ng mga Hudyo, ng mga Romano at iba pang mga Gentile people. So ibig sabihin, ang Capernaum po, ito po ay lugar kung saan mixed yung mga tao po, yung mga lahi po na nakatira dito. Kaya naririto din po yung story ng centurion. Kaya yung centurion po are Roman elite guards. Okay, meron po silang pinangahawakan ng mga maraming tao. So siguro siya yung inassign na mag-lead dun sa lugar na yun, dun sa Capernaum niya yun, kaya meron po siyang kapangyarihan. Kaya nga kung sinabi dito na nagpagawa siya ng synagogue dahil may kapangyarihan siya na mag-establish ng something sa lugar na yun at yun ay kinikilala ng mga taga-lugar na yun na siya ay isang mabuting Romano, kaya na isang Roman soldier. So, dito makikita po natin sa pagdating ni Jesus sa Capernaum, nasalubong niya ang isang sitwasyon kung saan ang isang servant ng centurion na ito ay may sakit at maaaring mamatay. Okay, so yun yung kagad makikita natin yung picture. Parang yun yung pagdating niya, ito yung sitwasyon, may mga taong lumapit sa kanya regarding the centurion's servant. Eh hindi lamang yon para sa centurion po na ito, mahalaga po itong servant na ito. Kumbaga malapit sa kanya ito, kaya concerned siya. Dahil siyempre kilala itong centurion, siya yung namamahala doon sa lugar na yon. Kilala siya, even ng mga Hudyo at that time, concerned din sila doon sa concern ng centurion. Kaya ito kagad yung kanilang inilapit na sitwasyon sa ating Panginoong Jesus. Okay? So ito yung sitwasyon na kinakaharap ni Jesus. Ang istorya din ito, idadagdag ko po ito kasi maganda din po natin makita ito. Atin din po itong mababasa sa Matthew chapter 8 verse 5 to 13. At basahin ko lamang, sabi doon, when he had entered Capernaum, a centurion came forward to him appealing to him. Lord, my servant is lying paralyzed at home, suffering terribly. And he said to him, I will come and heal him. But the centurion replied, Lord, I am not worthy to have you come under my roof, but only say the word, and my servant will be healed. For I too am a man under authority with soldiers under me, and I say to one, Go, and he goes, and to another, Come, and he comes, and to my servant, Do this, and he does it. When Jesus heard this, he marveled and said to those who followed him, Truly I tell you, with no one is in Israel have I found such faith. I tell you, many will come from the east and west and recline at table with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven, while the sons of the kingdom will be thrown into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth.
And to the centurion, Jesus said, "Go, let it be done for you as you have believed." And the servant was healed at that very moment. Okay? So makikita natin dahil synoptic gospel po ito, may pagkakatulad po siya, pero meron din kayong for sure na nakita. Okay? Hindi po kasi ako gumawa ng PowerPoint, si Lennox po yan. Ikaw ba, Lennox, gumawa? Okay, so kung may pagkukulang po yan, sisihin niyo po si Lennox. Hindi na po ako masisisi niyo sa bagay po na yon. Okay? So meron pong pagkakaiba sa Matthew chapter 8 at sa Luke chapter 10 narrative. Sa unang pagbabasa ng tagpong ito, may ito in different accounts, ating maiisip bakit may parang pagkakaiba. Napansin niyo yung pagkakaiba dun sa ating binasa, dun sa unang binasa natin sa Luke 7 and then sa Matthew chapter 8. Pero mahalaga din na makita natin na magkaiba din yung authors na nagsulat. Okay, si Matthew dun sa Gospel of Matthew, si Luke sa Gospel of Luke. At meron silang ibang perspective at tuon itong dalawang writers na ito, pero ating makikita na sila po ay in harmony pa rin po. Okay? Let me give time to explain that kasi maaring mabasa niyo ito sa Matthew 8 next time, bakit parang magkaiba sila? Okay, so una, ang ancient authors often used representative speech. Okay, in ancient Jewish and Greco-Roman culture, a person's messengers were considered to speak and act on behalf of the sender. Okay, so binibigyan nila ito ng kapangyarihan na magsalita on behalf of the sender. Parang kunyari daw, so when Matthew says the centurion came, he is using a common literary practice. The actions of the messenger are attributed to the one who sent them. This is similar to how we say today, the president announced. Parang ganon. Pero hindi naman yung president ang nagsasalita. Okay? So meron tayong sino ba yung spokesperson ng presidente ni BBM ngayon? Sino? Si Claire. Ayan, si Sister Claire. Ayan, joke lamang po 'yon. So si Claire, di ko siya nakikita ko lang yung itsura niya, parang ginagaya niya yata kasi si Trump na babae din yata yung ano. So, pero magaling yung kay Donald Trump na na spokesperson. So, parang gano'n 'no, may i-a-announce, tinatanggap natin ngayon kung ano yung sinasabi nito na ito din ay nagmula doon sa presidente. So, gano'n din si Matthew. Dahil siya ay may message, tinend din siya para maging tagapagsalita ng ating Panginoon, ito yung kanyang pagkakalahad. So ito po ay accepted po in biblical scholarship. Okay? Huwag po tayong magmagaling, gayon po talaga yung kanilang way, yung culture po nila, kung paano po nila ini-interpret po yon. So pangalawa, not only that, Matthew compresses the story for thematic or focus. Okay? So yung Matthew's Gospel often condenses narratives to highlight theoretical points. Yung emphasis po sa Matthew chapter 8, dito po sa story ng centurion, dito pinapakita yung authority po ni Jesus, yung pananampalataya ng centurion, at yung pag-include po ng Gentiles in God's kingdom. Okay, yun po yung kanyang main point. So si Matthew dito, sinisimplify po niya yung narrative by presenting the centurion as speaking directly to Jesus. 'Di ba kasi sa Matthew 8 parang kausap niya si Jesus. Sa Matthew, Luke, ang kausap ni Jesus ay yung elders ng Hudyo at yung mga kaibigan nung centurion. Okay, so may pagkakaiba. Okay, even though the interaction happened through intermediaries. Luke, on the other hand, historian po kasi ang style niya, so gusto niya po ng details. Dito ini-include niya yung Jewish elders, importante po kasi para sa kanya yun na mabanggit yung bahagi ng story na inon, at yung friends ng centurion at yung humility po ng centurion sa kanyang pag express ng kanyang pananampalataya. So dito makikita natin na mas mahaba po talaga yung version ni Luke sa pagbibigay po ng story dito po sa centurion's faith. Okay. Pangatlo, both accounts reflect the same event from different angles. Okay? Para ma-harmonize po natin ito, una po, the centurions first sent Jewish elders. As Jesus approached, he sent his friends. Makikita po natin yung sa Luke chapter 7, verse 3 and verse 6. Matthew then summarizes the entire interaction as the centurion coming to Jesus. Parang siya yung pumunta. Pero in reality, hindi po talaga siya yung pumunta. May pinadala siya. Okay, yun po yung tunay na narrative. May pinadala siya yung mga elders ng Jews at yung kanyang mga kaibigan. Pero
in a sense, ininterpret ito ni Matthew na mismo ang nagkausap at nagsalita ay yung centurion. Okay? Because the messenger spoke in his name. Lastly, pang-apat, the centurion's humility explains why he used messengers. And Luke emphasized the centurion's humility in verses 6 to 7. Sabi doon, I am not worthy to have you come under my roof. I did not presume to come to you. So, ibig sabihin, hindi talaga siya nagpunta. Yung pagkakalahad ni Matthew is direct point na, hindi, ito yung sinabi ng centurion kay Jesus. Pero hindi talaga siya yung nagpunta doon. Okay? Kasi mas clear po na nilahad po ito ni Luke sa kanila. So, Matthew here emphasizes his faith and Luke emphasizes his humility. Parehas po ito na importante at mahalaga dun sa dalawang account. So, bigyan ko lamang po ano po yung emphasis ni Matthew sa kanyang gospel. Okay? Jesus' authority over sickness, the centurion's extraordinary faith, and the inclusion of Gentiles in the kingdom. Yung po yung kanyang emphasis. So, this is more theological and thematic. Yung kay Luke po, yung kanyang emphasis ay yung humility. Yun po yung ating bibigyan ng tuon sa ating pag-aaral as we study Luke chapter 7. Yung kanyang magandang relationship with the Jewish community. Tignan niyo po, iba yung emphasis, di ba? Kasi dito makikita natin na itinataas ng Jewish elders itong centurion po na ito. And then at the same time, yung compassion ng ating Panginoong Jesus toward a Gentile. Sino ba yung lumapit? Isang centurion, Gentile po siya. Yung kanyang servant is also a Gentile. So ibig sabihin, yung pagpapagaling ni Jesus ay hindi lamang nakatuon para sa mga Hudyo, di lamang para sa bayan ng Israel kung hindi maging sa Gentile people. Okay? And makikita natin yung detailed sequence of events. So mas maganda yung pagkakasulat in some way ni Luke dahil nga historian po siya. Okay? Yung version po ni Luke is historical and relational. So magkaiba yung kay Matthew dahil iba yung emphasis ng Gospel of Matthew, magkaiba yung iba din yung kay Luke dahil iba din po yung emphasis nung kay Luke. So I hope nakatulong po ito kahit konti. Medyo crash course po tayo in understanding po yung literature po ng mga Hudyo at that time. At ayon sa ating naaral na tuon ni Luke, ipapakita niya ngayon ang magandang relasyon ng centurion na ito sa Jewish community. Okay? Sabi doon, basahin ko lamang muli in verse 3 and verse 3 to 5, yung appeal po ng elder. When the centurion heard about Jesus, he sent to him elders of the Jews, asking him to come and heal his servant. And when they came to Jesus, they pleaded with him earnestly, saying, He is worthy to have you do this for him, for he loves our nation and he is the one who built us our synagogue. So, in verse 3, ating makikita na may mga bagay na alam ang centurion na ito, unang-una patungkol kay Jesus. At importante po yun. If you have faith, pero wala pong laman yung faith ninyo, ay hindi po faith yun. Faith should always be accompanied with understanding. Okay, tamang pagkilala. Okay? Kaya naman, kanyang pinadala o pinapunta ang mga elders ng Jews kay Jesus. So, meron siyang nabalitaan patungkol kay Jesus. Alam niya na si Jesus siguro, dahil kumalat naman po yung balita na ang ating Panginoong Jesus ay amazing in terms of His works. Meron po siya mga miracles na ginagawa, meron din po siya mga katuruan na kanyang ginawa at that time. So, sa tagpong ito, ating makikita na maging ang mga elders na ito ay may malaking respeto din sa centurion. Okay? Isipin niyo na lang, inutusan ng centurion itong mga Hudyong ito, Jewish elders. At sila'y sumunod. At the same time, sabi nga, they pleaded with him earnestly. Nakiusap sila kay Kristo Jesus. Okay? At sinabi pa niya, He is worthy. Okay? He is worthy to have you do this for Him. Ibig sabihin, may respect itong mga Hudyong ito, itong mga elders na ito, dito sa centurion na ito. Sila ay sumunod, pumunta kay Jesus upang iharap kay Jesus na siya ay pumunta sa centurion at kanyang pagalingin ang kanyang servant. At sa kanilang pagharap kay Jesus, kanilang piniplease si Jesus na pinipilit si Jesus na siya ay pumunta at sinasabing worthy ka na pumunta sa kanya. Bakit para sa mga Hudyo na ito ay worthy ang centurion na ito? Bakit nga ba? Actually, may kasagutan po sa verse 5.
He loves our nation, and He is the one who built us our synagogue. So, may respect, may pagbibigay ng honor, maganda na puntahan mo siya dahil siya ay isang tao na mabuti. Okay? Kasi loving siya eh. Okay? Mahalaga na makita natin sa tagpong ito ang pagpapahayag ng pagkatao ng centurion na ito sa mga Hudyo. Inyong tatandaan, hindi maganda ang relasyon ng mga Hudyo at ng Gentiles. 'Di ba? Ilang beses natin naaral na 'yon, ang Gentiles at ang mga Hudyo magkaaway, hindi sila close. Hindi din close actually ang mga Hudyo sa mga Samaritans kasi ang thinking palagi ng mga Hudyo, mga elite sila dahil sila ay mga pinili ng ating Panginoong Diyos. Pero sa ating story, ipinapakita lamang dito ay ang extraordinary love ng centurion sa mga Hudyo. Sila ay pinakitaan ng pag-ibig ng centurion na ito. He loves our nation. Yun yung description na ibinigay po ng mga elders. Ito ang malinaw na magandang reputasyon ng isang Gentile sa mga Hudyo. At hindi lamang iyon, sabi din ng mga elders na ito, sabi nga, and He is the one who built us our synagogue. Ipinagpatayo pa sila ng centurion ng synagogue kung saan pwede silang mag-gather at mag-worship sa ating Panginoong Diyos. In application, mahalaga po na makita natin yung tagpong ito na isang magandang halimbawa ng ating pananampalataya. Mahalaga na makita natin ang ating pananampalataya ay evident din po sa lahat ng tao. Okay? Hindi ho pupuwede that you have faith pero hindi po, alam mo, hindi na-experience nung iba yung klase ng pananampalataya na meron tayong mga mananampalataya. Dapat po na-experience nila sa atin yung pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Yung pagbibigay po natin ng halaga sa ibang mga tao. Dahil yun po yung na-experience ng mga taong ito. Tatandaan po natin na yung centurion po na ito ay meron po siyang pananampalataya at ito po yung binibigyan ng emphasis ni Luke dito po sa kanyang gospel. Mahalaga po na makita natin na ang ating pananampalataya nga ba ay din katulad ng centurion na ito na puno ng pag-ibig o wala lang. Alam mo 'yun, may pananampalataya ako. It's just between me and God. Okay na kami. Hindi po pupuwedeng gano'n. Mahalaga na makita natin if we are Christians, it must be evident that we are showing love to every people, sa lahat po ng tao. Nagbibigay po tayo ng oras sa kanila, nagpapakita po tayo ng care sa bawat isa. Kung tayo ay puno ng pag-ibig sa kapwa, ito po ay magiging magandang testimony po sa ibang mga tao. Kahit na kayo ay mananampalataya na even in the church, kailangan po na-experience po yung love na yoon. Kasi kung wala ka, kunyari daw, dito ka lang, just attend, you don't give time to other people, anong klaseng pananampalataya iyon? Yun ay pananampalatayang patay. We are here in the church dahil tayo po ay gina-gather ng ating Panginoong Diyos sa church. Bakit? Para tayo ay maging isa. At upang tayo ma-experience natin at magawa natin yung tinatawag na one anothering. Kasi may one anothering eh, di ba? Sabi ko nga, around 50 plus, yung one anothering command in Scripture. At mahalaga po na makita po yun. Kaya nga sabi ko kagabi, nung inintroduce po ako doon sa couples, husbands and wives actually na fellowship. Actually, ano po yun eh, hindi po siya something na event ng hierarch talaga. Nagkaroon lamang po ng initiative yung mga couples sa Diliman area to gather 3 years ago para mag-fellowship, magkaroon ng husbands and wives fellowship. At ito po yung third na 'to ano, ito yung third meeting nila at ako'y na-encourage na pumunta kasi nung in-invite ako doon sabi ko, "Teka lang parang punong-puno na yata lahat ng schedule ko, ah." Siyempre tinignan ko yung calendar ko, pero sabi ko, "Hindi, I want to fellowship with them." So, yung heart is to have fellowship also with other believers. Kaya nga yung pag-start ko, sabi ko, sa kanila, "I'm so excited to be with you because alam niyo naman, I'm not always present dito sa Higher Rock and I have not fellowship with you for so long and kaya ako sabi ko sa kanila, I'm so excited na makasama kayo at makapagturo din sa inyo sa gabing ito." Kasi nga andun yung heart, eh, to be with other believers, not only in BSL, but also with other believers in Higher Rock dahil sila din po ay mga kapatiran ko.
ano yun, meron kang extra effort to do those things. Hindi ako nagmamadali kagabi, alam kong marami pa akong assignment, bulong na nga lang ako ng bulong kay Del, eh, sabi ko nakadami ko pang gagawin. Ah, pero sabi ko I want to be with these people. I want to talk to them, I want to encourage them, I want to, have fellowship with these people. Actually, yung iba nga dun mga bago lamang, sila din nakikipag-usap sa akin, excited sila, na makausap ako. So mahalaga na maatin pong suriin ang ating pananampalataya. Mahalaga po na makita natin kung yung tunay na gospel na ating natanggap kay Kristo Jesus ay atin din po na naibabahagi sa ibang tao. Ang pagtulong sa kapwa ay mahalagang katotohanan din na dapat na nakikita sa atin. Katulad po nung centurion po na ito. Yung kanyang pananampalataya ay handa na tumulong sa iba. Ganon din ba yung klase ng ating pananampalataya? Naalala ko nga, yung, activity namin, ako din yung nagpagawa nun. May activity din tayo last Sunday sa husbands and wives. Medyo binago ko lang, yung ano, kasi iba yung aking passage na itinuro last night. Yung sharing nung isa, sabi ko, paano, can you yung mag-share ka something about your wife na thankful ka kung saan ikaw ay kung saan yung wife mo nakakatulong para sa iyong paglago kay Kristo Jesus. So yun yung parang sharing last night. So yung isa naalala ko lang, na sabi nung husband, thankful daw siya sa wife niya kasi yung wife niya tinutulungan siya na magkaroon ng idea how to be good to other people. Okay, parang kunyari daw, yung wife kasi 'di dahil tsismosa siya, marami lang siyang nalalaman. Okay, so aware siya sa mga nangyayari sa church. May sakit si ganito, may pangangailangan sa ganyan, may problema si ganito. So sinasabihan niya ngayon yung asawa niya, yung husband niya na, "Alam mo may sakit si ano, puntahan natin, bisitahin natin siya." 'Di ba ang ganda? Actually while I was hearing that sabi ko, "Oh, praise God, ah." Ako hindi ko naiisip din 'yun, ah. So, alam mo mga may problema yung isang tao, yung mag-asawa, meron sila nabanggit na meron silang struggle, maybe we can invite them in our house para maka-fellowship sila. Merong merong pangangailangan ng isang taong ito, tulungan natin sila. Kasi 'yun yung pananampalataya, eh. May care po sa kapwa. Kung ikaw namumuhay ka, sasabihin mong may pananampalataya ka, pero namumuhay ka lang para sa sarili mo, that is a false faith. That is not true faith. Kasi evident po, eh, inaaral po natin ngayon yung pananampalataya ng centurion, eh. If you live by yourself, anong anong klaseng pananampalataya yun na hindi nararanasan at nararamdaman ng ating mga kapwa mananampalataya? Ikaw nga din ba ay puno ng pag-ibig? Ikaw nga din ba ay nakikitaan ng kagandahang loob sa iyong kapwa, sa iyong paghayag na meron kang pananampalataya kay Kristo Jesus? O ikaw ay mayabang, walang pakialam sa iba, makasarili? Nawa ang example po ng centurion sa atin ay ating sundan upang ating tunay na maitaas si Kristo Jesus sa ating buhay. Verse 6 to verse 8, yung humility po ng centurion. Okay? Sa pag-plead nila kay Jesus, si Jesus din naman ay sumama sa kanila. Pero bago pa man si Jesus makarating sa bahay ng centurion, siya naman ay sinalubong ng kanyang mga kaibigan. Ano yung sinabi ni Jesus? Lord, do not trouble yourself, for I am not worthy to have you come under my roof. Therefore, I did not presume to come to you, but say the word, and let my servant be healed. For I too am a man set under authority, where soldiers under me, and I say to one, go, and he goes, to other, come, and he comes, and to my servant do this and he does this. Kung ating makikita, may malaking pagkakaiba sa mga sinabi ng mga Hudyo at ng mga kaibigan niya. Yung mga Hudyo, pumunta ka, worthy siya napuntahan siya. Dito naman, yung mga kaibigan niya, anong sabi? Lord, do not trouble yourself, for I am not worthy to have come under my roof. Yung elders, he is worthy. Pero yung centurion, I am not worthy. Nais ni Luke, ni Luke na maipakita sa lahat na ang tunay na pananampalataya ay nagpapakumbaba, hindi po mayabang. Kung may faith po tayo, kanino po natin
kanino po nanggaling yung faith natin? It is by grace. Grace is unmerited favor. Ibig sabihin, yung pagkilala po natin na itong faith na ito, hindi po ito something na atin pong nagawa sa ating mga sarili. Ito po ay pinagkaloob, kinikilala natin na hindi natin kayang manampalataya apart from God working in us through the Holy Spirit for us to receive faith and to believe in Jesus Christ. Hindi ho patalinuhan o pagalingan yung pagkakaroon po ng pananampalataya. At witness po ako nung bagay na yoon kasi maraming maraming magsasabi, I have faith kasi naintindihan ko ito, eh. May yabang po, eh. Kasi ang thinking, it's about intelligence, kaya mo naintindihan ang gospel, kaya mo masasabing may faith ka. But in Albay, yung mga tinuturuan ko po doon, yung church ko po na in-establish doon before, sila po ay mga hindi po nakapagtapos. Yung ibang kausap ko doon, grade 3 lamang po yung kanilang natapos. Pero sila po ay may tunay na pananampalataya dahil ito po ay by grace ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon na makilala siya regardless of intelligence, regardless of intellectual ability. Kaya nga maganda na makita po natin dito na itong lalaking ito, alam niya na hindi, may kilala ko si Jesus, nakilala ko siya, meron akong mga narinig patungkol sa kanya, nagresulta ito dahil sa biyaya ng Diyos na manampalataya sa kanya. Pagkilos po ito ng Panginoon sa kanyang buhay. Wala siyang pwedeng ipagmalaki sa kahit na anumang bagay dahil nakita niya na hindi siya karapat-dapat. Pero yung ibang tao na, alam mo yun, matatalino, dapat lamang nasa heaven ako eh. Matalino ako eh. Naintindihan ko lahat ng mga tinuturo ni Pastor Jay kahit na nga mali siya. Alam mo, parang mas magaling pa pala, eh, 'no? Alam mo 'yun, yung parang actually in reality wala po tayong puwedeng ipagmalaki sa harapan ng ating Panginoon dahil kung atin siyang nakilala, ito po ay pagkilos ng banal na espiritu. It is the regenerating work of the Holy Spirit in us. Yung Holy Spirit po yung nag-regenerate, ibig sabihin po nag-regenerate. Regeneration means giving us new life. Wala po ni isa sa atin ang puwedeng makapag-produce ng new life. Meron ba sa inyong kayang mag-produce ng new life sa sarili nila? Wala po. Holy Spirit lamang po 'yoon. At pagkilos po ito ng Holy Spirit sa atin na tayo binigyan niya ng bagong buhay, na maunawaan, makilala siya, kaya po siya grace dahil ito po ay mula sa Panginoon, mula sa banal na Espiritu. Kaya siya'y puno ng dapat tayong lahat ay puno ng pagpapakumbaba katulad po lamang nito, "No, I'm not worthy." Sino sa inyo ang worthy na maligtas? None of us. Lahat po tayo dapat lamang na maparusahan, wala po ni isa sa ating karapat-dapat na maligtas dito. Wala po. Wala po puwedeng mag-shine, "Hindi Brother Jay, ibahin mo ako." Hindi po gano'n, eh. Kaya nga every time we hear the gospel, it should humble us. Ako while study yung ating aaralin later on para sa Lord's table, alam mo yun, teary-eyed ako na, "Lord, oo nga, you save sinners and I'm one of those na talagang napakamakasalanan, hindi po karapat-dapat." Kaya nga po mahalaga dito ipinapakita yung pagpapakumbaba nung centurion. Ito ang unang palatandaan ng pananampalataya. Kaya naman sinabi pa niya nung centurion dito, "Therefore I did not presume to come to you." Hindi ko iniisip na pumunta sa'yo dahil alam kong hindi ako karapat-dapat sa harapan mo. But say the word and let my servant be healed. Ito ang pananampalataya na nagpapakumbaba na nag-uugat sa kanyang pagkilala kung sino si Jesus. Alam mo yun, kung tama ang iyong pagkilala kay Kristo Jesus, siya ay Diyos, bumaba sa lupa, namatay para sa akin. Diyos siya, namatay para sa akin. Kasi dapat bumaba, dapat lamang ako maparusahan. Pero sa kanyang pag-ibig para sa akin, kanyang ginawa ang lahat ng ito. Hindi siya karapat-dapat na mapako sa krus ng Kalbaryo. Ako yung dapat na mapako doon. Ako ang dapat na makatanggap lahat ng kaparusahan. Pero tinanggap ni Kristo ang lahat ng ito para sa akin. Yung kanyang pagkilala ng tama kung sino ang ating Panginoon. Yung kanyang alam na niya na wala siyang pwedeng maipagmalaki. Ito po yung puso ng centurion at that time. In application, ang pananampalataya mo din ba ay nagmumula sa tunay na pagkilala kay Jesus na nagresulta ng humility,
ng pagpapakumbaba. O hindi yung tamang, oo, namatay si Kristo sa akin dapat lang. Hindi po, nakakahiya, nakakalungkot, but out of the grace and love of God and mercy of God, siya'y namatay para sa atin. Marami ang magsasabi na sila ay may pananampalataya, kung ating makikita, pero puno po sila ng pagmamataas sa kanilang mga sarili. We are to be reminded na wala po tayong puwedeng ipagmayabang. Kaya nga po parang napaka-contradicting po, eh, yung Christian ka tapos ang yabang mo sa pananampalataya mo. Hindi po pupuwedeng gano'n. Kasi kung ano man yung natututunan natin, ito po'y nagmumula sa pagkilos lamang ng banal na espiritu sa atin. Kung tayo may nagagawa, ito din pagkilos ng banal na espiritu sa ating buhay dahil siya yung nagbibigay pag-unawa sa salita ng Panginoon at siya din yung tumutulong sa atin na maisabuhay yung mga katotohanan na ating naunawaan. Tayo'y nagpapasakop lamang. Tayo'y sumusunod lamang at lumalakad sa banal na espiritu. Kaya nga 'di ba, walk in the spirit. We are to submit ourselves to the Holy Spirit. If you have come to a knowledge of a truth, and then alam natin yung application ng truth na iyon, then we submit to the Holy Spirit because He is the one who will empower us and enable us to apply the truth that God wants us to do. Hindi lamang yon, nais din ni Luke na maihayag na ang tunay na pananampalataya ay nagpapasakop sa kapangyarihan ni Jesus. Ito ang pangalawang palatandaan ng tunay na pananampalataya, humility and submission to the authority of Christ. Sabi niya dito in verse 8, "For I too am a man set under authority." So parang sinasabi niya, "O ako din may authority, pero hindi katulad ng authority mo. Naunawaan ko yung authority mo. Ikaw yung tunay na mayroong authority. At alam ko kung ano yung authority na ito." Kanyang kinikilala ang authority ng ating Panginoong Hesus na sa kanyang salita ang lahat ay magaganap. Kaya sabihin mo lamang mangyayari ito. Yun yung faith, 'di ba? Tayo kailangan pa natin ng evidence, hindi nga. 'Di ba, alam mo yung thinking ng tao, kailangan ko munang makita bago ako maniwala. To see is to believe. Pero yung faith niya hindi. I am also a man of authority. 'Pag sinabi ko 'tong ganito, ginagawa ito, ikaw din. You have all authority. Kung kaya mo magpagaling dahil alam ko ikaw ay Diyos, kaya mo siyang pagalingin kahit hindi ka pumunta sa aking lugar o sa aking tahanan. Yun yung pananampalataya, na sa kanyang salita ang lahat ay magaganap. Ito ang pananampalataya na nagtitiwala sa salita ni Kristo Jesus. Kung sinabi ni Kristo Jesus na tanging sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, papananampalatayanan mo yun. Tama ba? Hindi yung tamang, teka lang, paano yung part ko? Dapat may part ako diyan. Hindi. Sinabi ni Kristo, ako lamang ang kaligtasan, manampalataya ka sa akin. Believe in me. Kaya po mahalaga na makita po natin dito yung kanyang pagpapasakop sa kapangyarihan ng ating Panginoon at pagtitiwala niya sa salita ng ating Panginoong Hesus. In application, ang pananampalataya mo nga din ba ay may pagkilala sa authority ni Jesus? Kinikilala niyo nga rin po ba na si Jesus ay Diyos? Na tayong lahat ay dapat lamang tunay na nagpapasakop lamang sa Kanya? May pagkilala ka ba sa kapangyarihan ng salita ni Jesus? Na kapag kanyang sinabi ito, yes, this is authority and I have to submit to this and I will follow your word. Dito makikita po natin ng centurion na ito, kinikilala ang kanyang pagiging Diyos, kinikilala ang kanyang salita na ito ay tunay na makapangyarihan. Ganon din nga ba yung ating pananampalataya? Ganito nga rin po ba ang klase ng ating pananampalataya na atin pong hinahayag sa lahat? So ito po yung pananampalataya ng centurion. Pananampalataya na nagpapakumbaba, pananampalataya na nagtitiwala sa salita ng Diyos at sa kanyang kapangyarihan. Kaya dito in verse 9 makikita natin yung amazement ng ating Panginoong Jesus sa kanya. When Jesus heard these things, he marveled at him and turned to the crowd that followed him, said, "I tell you, not even in Israel have I found such faith." When those who had been sent returned to the house, they found the servant well. Dito ngayon si Jesus ay na-amaze. Ano ang ginawa ni Jesus sa kanyang amazement, sa faith na ipinakita ng centurion? Kanya itong hinayag sa mga tao na naroroon.
I tell you, not even in Israel have I found such faith. Wala. Faith that is humble, trusting His authority, and trusting His word. Doon na-amaze si Jesus Christ, yung may humility, yung may pagkilala sa Kanya ng tama at may pagtitiwala sa Kanya. You want Christ to be amazed in your faith? Be humble, trust in His authority, trust His word, and obey Him. Alam mo yun, kahit na mahirap. Di ba ang hirap mag-obey in reality? Minsan malalagay tayo sa dilemma na tamang, kailangan ko ba talagang sundan 'to, pero parang hindi ko kayang sundin. Ang hirap naman na magtiwala, hindi, worring-worry ako, eh, worring-worry. Hindi, sabi ni Jesus Christ, "Do not worry." Hindi, worry ako, eh, gusto ko mag-worry. Walang faith, 'di ba? Lahat tayo nagwo-worry, ako nagwo-worry. Kanina nagwo-worry nga ako kanina habang nasa kotse, natulog na lang talaga ako, eh. Sabi ko, "Lord, kakayanin ko pa ba magturo mamaya?" Sobrang sakit talaga nung leeg ko. Nag-iisip na kaagad ako, sino kayang pastor available at puwede kaagad pumunta ng BSL. But I was just praying, "Lord, I know that you will give me strength, i-enable niyo rin po ako, but I will just trust in you." So kung bumulagta ako dito, ibig sabihin hindi ko kaya. Pero I trust in the Lord that He will give me strength. Kung hindi, iba yung nagtuturo ngayon, okay? Pero gano'n po yung dapat na pananampalataya natin. Kumbaga patuloy lamang tayong susunod, alam natin kasi alam natin in reality talaga hindi natin talaga kaya gawin ang kahit na anong bagay apart from Jesus Christ. Kasi yun dapat yung premise. Kasi minsan nakatingin tayo, "Hindi, kaya ko 'to. Hindi, magaling ako dito. Hindi, kaya ko 'tong mga bagay na ito." But in reality, we are to look at it, ito yung will ni God, siya ang kikilos sa akin, siya yung mag-e-enable sa akin, and I will trust Him. Yun lamang po ang nais ng Panginoon, eh. Alam niyo ba yung pag-e-MA, eh, madali? Actually, napakahirap po nito. Yung pagpilit sa akin ni Del, "Mag-MA ka, mag-MA ka." Ayokong mag-MA. Kasi ang dami ko ng ginagawa, ang dami ko ng iniisip, mag-e-MA pa ako. But sabi ko nga, kung ito yung will ni God, I'll just follow Him. Mag-training ka ng biblical counseling. Sabi ni Del, meron sa Jacksonville. Ayaw na ayaw kong mag-travel mag-isa. Ayoko talaga mag-travel mag-isa. Natatakot po talaga ako. Yun, isa sa fear ko 'yoon. Pero sabi ko nga, "Lord, kung will niyo ito, makakapunta po ako sa Florida. Kung hindi ako makakapunta doon." Eh, sakto nung naalala niyo 'yun, nasa eroplano ako, tapos nagkasakit ako dahil nagutuman ako, nahilo ako at nawalan ako ng lakas. Nakaabot pa rin ako. I was just praying because that is trusting. In a lot of ways, iniisip ko ka nga kaagad that time, naku, magkano kaya ang pamasahe hanggang Japan para sunduin ako ni Del. Kasi nagpapasundo na ako kay Del that time, eh, that early morning, 1 AM yata 'yun, eh, 'no? 1 AM 'yun, eh, nung dumating ako sa Japan. So, but you just have to trust, eh. Gusto ni God mag-training ka, mag-training ka. May fear ka, huwag kang mag-fear dahil hindi ka naman pababayaan ng Panginoon. May worries tayong lahat, pero sabi ni Jesus Christ, "Huwag tayong mag-worry, magtiwala ka sa akin dahil I'm in authority of everything." Because Jesus Christ is sovereign. Kaya nga ngayon parang sabi ko nga natanggal na lahat ng mga fears ko, yung haharap sa SE, mag-e-explain ng mga ganito, wala na yon. Kumbaga in every people that I face, nawawala na lahat ng fear kasi may will si God, eh. All I have to do is to trust Him because that is faith. Yung mga kinausap ko sa isang conference, yung mga taong umalis sa Higher Rock, nakakatakot na i-confront sila, pero hindi, sabi ko, "Bakit ako matatakot sa kanila?" Eh, may conviction ako to confront them and to tell them to go back to Higher Rock. Ayun pala, ayaw naman ni Pastor Bob pabalikin sila dahil sakit sila ng ulo. Faith, do you trust in God? Do you humble yourself before the Lord? Do you trust His authority? Dito po namangha ang ating Panginoong Hesus dahil itong centurion na ito may tamang pagkilala kay Kristo Jesus. And I do hope gano'n din po yung klase ng pananampalataya natin. Walang pagmamayabang, may pagkilala ng tama na ako ay makasalanan, saved by grace through faith, na ako nakakatayo sa harapan ng Panginoon hindi dahil sa aking mabubuting gawa, hindi dahil sa aking relihiyon,
kung hindi lamang kay Kristo Jesus. At wala akong puwedeng ipagmayabang na kahit na anong bagay. At kinikilala ko yung kanyang authority sa aking buhay na ako ngayon ay dapat lamang na nagpapasakop sa kanya at sinusunod, pinagtitiwalaan ang kanyang salita. In application, una, lumapit sa Diyos ng may kababaang loob, hindi sa listahan ng mabubuting gawa, kundi sa pusong umaamin ng pangangailangan. Ito po yung nais niyang pananampalataya. Pangalawa, kilalanin ang kapangyarihan ni Jesus. Siya ang Panginoon ng buhay, kamatayan at lahat ng bagay. He holds everything in His hand. Makapangyarihan po si Jesus. Atin po siyang panampalatayanan sa kanyang pagiging makapangyarihan. Pangatlo, magtiwala sa kanyang salita. Ang tunay na pananampalataya ay nakasandig sa sinabi niya, hindi siya nararamdaman natin. We are not people of feelings. We are people of the truth. We don't submit to our feelings, our emotions. Emotions deceives us. The truth will guide us and help us to truly follow God. Mahalaga po na makita po natin yung katotohanan po na yun. At panghuli, pahalagahan ang pananampalatayang hinahanap ni Jesus. Hindi ito tungkol sa sarili natin, sa kakayanan natin, sa kung ano yung nagagawa natin dahil kung may ministry tayo, hindi natin pwedeng ipagmayabang yon. Alam mo, hindi ko pwedeng sabihin, ay, mas matindi yung pananampalataya ko sa inyong lahat dahil ako'y isang pastor. Hindi po nakabase sa ating katayuan. Hindi nakabase sa relihiyon, hindi nakabase ito sa ating kakayanan, kung hindi ang hinahanap ni Jesus ay isang puso na nagpapakumbaba, nagtitiwala sa kanyang kapangyarihan at tunay na nagtitiwala at sumusunod sa kanyang salita. Ito po yung faith na nakaka-amaze sa ating Panginoong Jesus. Ang tagpong ito po ay nagtatapos sa isang malinaw at makapangyarihang larawan ng tunay na pananampalataya. Isang pananampalatayang hindi nakabatay sa sariling galing, hindi umaasa sa sariling kabutihan, at hindi naghahanap ng anumang karangalan. Sa halip, ito po ay isang pananampalatayang nagpapakumbaba, umaamin ng sariling hindi siya karapat-dapat at lubos na nagtitiwala sa kapangyarihan at salita ng ating Panginoong Jesus. Let us pray. Lord, maraming salamat po sa example ng centurion, Panginoon Ama. Salamat dahil most of the time, Lord, when we read this passage ay nai-skip po namin yung mga bagay po na mahalaga na aming matutunan at maunawaan. But Lord, you have given us clarity. You have allowed the Holy Spirit to work in order for your word to be explained, O God. And we pray for humility. We pray, Lord, na kaming lahat ay tunay na magpakumbaba sa inyong harapan kay Kristo Jesus at kilalanin siya na aming Panginoon na tagapagligtas at tunay na magpasakop lamang sa Kanya mula ngayon hanggang sa huling araw po namin sa mundong ito. Na kami nga po ay tunay na namumuhay ng may pananampalataya na nagpapakumbaba, nagtitiwala at nagpapasakop kay Kristo Jesus. Thank you, Lord God, and we pray that we may apply this, O God, every day in our lives. Every day sa work, sa tahanan, may humility palagi na hindi po kami maging mayabang, na kami, Panginoon Ama, ay magkaroon ng puso ng pag-ibig sa aming kapwa, tumutulong sa aming kapwa, upang kanilang makita ang aming testimony na ito ay tunay, na ito ay nagmumula sa iyo, na ito ay pagsasalamin, Panginoon Ama, ng inyong karakter sa aming lahat. At amin lamang di itong ipinapakita kung sino ka, O Diyos, sa aming buhay, na kami ay inyong tagasunod at ipinapakita at ipinapamuhay lamang din ang inyong karakter upang kayo ay tunay din po namin, O Diyos, na maluwalhati ng tunay sa aming buhay. So Lord, I pray, kung may kayabangan man, may puso na makasarili, burahin niyo po ito sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami na mabago ang aming mga puso at mailinya po ito sa puso at pananampalataya na nais ninyo para sa aming lahat. Thank you, Lord God, and I pray for everyone in the coming days that you will continue to bless them and guide them, O God, in their families, in their work, Lord God, their activities, Lord God, the whole week, Lord, I pray na kayo po ang patuloy na maggagabay sa kanila, magli-lead sa kanila na mas higit ka pa po nila, Panginoon Ama, na makilala
at paglingkuran ng tunay at mamuhay para sa iyong kaluwalhatian lamang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and